taong 1452 ng Dayan Era, sa isang pandayan sa Jaliu County, makikita natin ang isang binatang nagngangalang Li Yuan. Sa araw na ito, muli na namang nahuli si Li Yuan habang palihim na pinag-aaralan ang isang mahalagang kasanayan sa pandayan. Dahil dito, galit na galit ang punong panday na si Sun at agad siyang sinipa palabas ng gusali. Sinigawan niya si Li Yuan at sinabing ginugol niya ang napakaraming araw at gabi upang pag-aralan ang teknik na iyon, kaya hindi niya hahayaang basta na lamang itong nakawin ng iba. Dahil sa takot, agad namang lumuhad si Li Yuan at paulit-ulit na humingi ng tawad, nangako rin siyang hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Ngunit para kay Li Yuan, hindi na bago ang ganitong sitwasyon. Sa sobrang galit ni Head Cook Sun, hindi pa rin siya tumigil sa pagpaparusa kay Li Yuan, habang hinahabol siya ng palo. Paulit-ulit namang nagsusumamo ang ating bida at nangakong hindi na niya uulitin ang kanyang pagkakamali. Makalipas ang ilang sandali, pinagsabihan niya ang lahat ng mga alagad at pinagalitan ang mga ito. Sinabi niyang magmadali sila sa kanilang trabaho dahil malapit nang magising ang mga master sa unahang bakuran. Kapag nahuli ang paghahanda ng kanilang pagkain, mas mabigat pa sa ilang sipa ang kanilang magiging kaparusahan. Pagkatapos nito, itinuro niya ang isang binata na nagngangalang Neo Gui. Kahapon pa lamang nagsimula si Neo Gui sa stance training, ngunit buong gabi itong nagsanay at kinabukasan ay nagawa pa ring magtrabaho ng mahusay. Dahil dito, lalo niyang pinagsabihan ng iba at tinawag silang walang silbing grupo. Samantala, tahimik lamang na pinulot ni Li Yuan ang mga kahoy na kailangan sa trabaho, bagamat napahiya at napag-alitan na naman siya, wala siyang nagawa kundi sumunod at ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Habang abala sa pag-iisip si Li Yuan, muli siyang napansin ni Head Cook Sun, dahil nakatulala lamang siya. Agad na naman siyang pinagalitan nito at tinanong kung gusto pa ba niyang kumain kung magpapatuloy siya sa kanyang katamaran. Dahil dito, mabilis na natauhan si Li Yuan at agad na sumagot habang nagmamadaling ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagdating ng gabi, matapos ang buong araw na mabibigat na gawain, sa wakas ay nagkaroon din siya ng oras para sa kanyang sarili. Habang nakatayo sa ibabaw ng mga nakasalansang kahoy, seryosong pinag-isipan ni Li Yuan ang mangyayari kinabukasan. Para sa iba, isa lamang itong ordinaryong araw, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at pinatatag ang kanyang loob. Sa ngayon, kailangan muna niyang magtiis, ngunit balang araw, ipapakita niya sa lahat na hindi siya mananatiling isang hamak na utusan habang buhay. Kinabukasan, pagsapit ng tanghali, dumiretso si Li Yuan upang magpaalam na makalabas ng pandayan. Matapos magbayad ng 30 tansong barya at makuha ang pahintulot na makalabas, sinabi sa kanya na kailangan niyang makabalik bago lumubog ang araw, kung hindi, 2 araw na bakasyon ang mababawas sa kanyang talaan, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Pagkalabas ng pandayan, hindi maitago ni Li Yuan ang kanyang pananabik, mahigit 1 buwan na ang lumipas mula nang dumating siya rito, at ngayon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makalabas muli. Dahil dito, masaya siyang tumakbo palabas ng tarangkahan habang iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Nang makarating siya sa mataong lansangan, agad siyang namangha sa tanawin, puno ng mga tao ang paligid, at ang buong syudad ay masigla at abala. Habang naglalakad sa lungsod, inalala ni Li Yuan ang kalahating piraso ng Taoist scripture na matagal na niyang itinago. Ayon sa nakasaad dito, kailangan niyang magsagawa ng isang ordination ceremony gamit ang 5 hayop na ihahandog bilang sakripisyo. Ngunit para kay Li Yuan, napakamahal ng karne ng mga hayop na iyon, dahil dito, naisip niyang baka sapat na ang dugo ng mga ito upang may sagawa ang seremonya. Habang pinag-iisipan ang plano, una niyang naisip na gumamit ng baka, ngunit agad niya itong inalis sa kanyang isip nang maalala ang mahigpit na batas ng imperyo. Sino mang pumatay ng baka ay maaaring maparusahan ng mabigat, makulong, at may patapon sa malayong lugar. Dahil dito, naghanap siya ng ibang paraan. Maya-maya, may naalala siyang isa pang bersyon ng tinatawag na 5 hayop na sakripisyal, kabilang dito ang USA, elk, lobo, kuneho, at iba pang mababangis na hayop. Kung hindi maaaring gumamit ng baka, maaari naman siyang gumamit ng kuneho bilang kapalit. Matapos ang kalahating araw na paghahanap, nakumpleto niya ang dugo ng baboy, tupa, manok, at kuneho. Halos maubos naman ang kanyang pera sa pagbili ng mga ito.
Sa 30 tansong barya na kanyang dala, 4 na lamang ang natira. Dahil dito, napabuntong hininga si Li Yuan at naisip na kung hindi gagana ang ritual na ito, baka magutom siya sa susunod na buwan. Habang naglalakad si Li Yuan, may narinig siyang usapan ng mga tao sa paligid. Ayon sa kanila, nakahuli raw ang isang miyembro ng pamilyang Liang ng isang spirit fish na tinatawag na Oxhorn Pomfret Fish sa Jade Water Lake. Nagulat ang ilan dahil matagal na raw silang walang nababalita ang may nakakahuli ng spirit fish, higit 1 taon o 2 taon na ang nakalipas mula nang may makahuli ng isa. Nagtaka naman si Li Yuan at napaisip kung ano nga ba ang spirit fish. Ipinaliwanag na ang spirit fish ay isang napakahalagang espiritual na isda na may malaking halaga, sapat na ang isang spirit fish upang matustusan ng pagkain ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ipinagmalaki naman ni Liang Ashoy ang kanyang nahuling Oxhorn Pomfret na may bigat na 12 cat eyes, at sinabi pang huwag nang lumapit ang mga walang kakayahang bumili nito. Habang pinag-uusapan ng lahat ang halaga nito, biglang may isang taong sumigaw mula sa karamihan, gusto niya nga raw bilhin ito ng 12 tails. Napaisip naman ang ating bida, na 30 tansong barya lamang ang kanyang kinikita sa loob ng 1 buwan, at kailangan pa niyang magtrabaho bilang alagad sa loob ng 3 taon bago makaipon ng 1 tail ng pilak, ngunit ang isang spirit fish ay nagkakahalaga ng 12 tail. Sa isip niya, tila mas mahalaga pa ang isang isda kaysa sa isang tao. Hindi na siya nagtagal pa sa lugar at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Habang binabagtas niya ang mga makikitid na daan ng bayan, sinundan niya ang alaala ng dating may-ari ng katawan na kanyang kinaroroonan. Ayon sa mga alaalang iyon, kapag lumiko siya sa susunod na kanto, mararating na niya ang kanyang tahanan. Pagdating ni Li Yuan sa bahay ng kanyang pangalawang kapatid na si Li Jin, agad siyang nakilala nito at masayang pinapasok sa loob. Halatang nagulat si Li Yuan sa mainit na pagtanggap, habang si Li Jin naman ay kumikilos na parang matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng kanyang kapatid. Sinabihan ni Li Jin si Li Yuan na pumasok muna at magpahinga, tinanong niya kung nakakain na ba ito at sinabi niyang siya na ang magluluto para rito. Ipinaalam din niya na wala sa bahay ang kanyang asawa dahil nagtatrabaho ito sa labas at mamaya pa makakauwi. Nang umalis si Li Jin upang maghanda ng pagkain, nakahinga ng maluwag si Li Yuan. Sa isip niya, mabuti na lamang at hindi siya pinilit ng kanyang kapatid na pag-usapan ang mga nangyari noon, dahil mahirap para sa kanya na magpanggap at magkwento tungkol sa nakaraan. Naiwan si Li Yuan sa loob ng bakuran at pinagmasdan ang paligid, tahimik at payapa ang lugar, at tila simpleng namumuhay ang kanyang pangalawang kapatid. Matapos pagmasdan ang bakuran ng bahay, napagdesisyonan ni Li Yuan na doon mismo isagawa ang kanyang plano. Kinuha niya ang mga lalagyan na may dugo ng mga hayop na inihanda niya noon at sinimulang ibuhos ang mga ito sa lupa. Habang dumadaloy ang dugo, maingat niyang iginuguhit ang isang komplikadong formation o ritual array. Ang formation na ito ay nakabatay sa konsepto ng 4 na direksyon at 5 sakripisyal na hayop, isang sinaunang ayos na may espesyal na kahulugan. Dahil paulit-ulit na niyang pinag-aralan at inalala ang estruktura ng formation na ito sa kanyang isipan, madali niya itong naiguhit ng walang pagkakamali, isa-isang nabuo ang mga simbolo at linya hanggang sa makumpleto ang buong bilog na porma sayon sa gitna ng bakuran. Nang matapos ang paghahanda, tumayo si Li Yuan sa gitna ng ritual array at buong seryoso niyang binigkas ang isang panata. Ipinahayag niya na bilang disipulo na nagngangalang Li Yuan, masusi niyang pinag-aralan ang daan ng karunungan, sinunod ang mga aral at tuntunin, nilinis ang kanyang puso, at nagkaroon ng hangarin na iligtas at tulungan ang lahat ng nilalang. Sinabi rin niya na nais niyang ipagpatuloy at ipalaganap ang mga banal na turo ng mga sinaunang pantas. Pagkatapos niyang manalangin, tahimik siyang naghintay ng resulta, ngunit lumipas ang ilang sandali at walang anumang nangyari, walang liwanag, walang pagbabago sa formation, at wala ring kakaibang senyales na nagpapakitang matagumpay ang ritual. Dahil dito, nagsimulang mataranta si Li Yuan. Naisip niya kung posible bang alam ng mga ninuno na hindi naman talaga niya nabasa ang 100 kasulatan gaya ng kanyang ipinahayag sa ritual. Nagduda rin siya kung may mali ba sa kanyang ginawa o kung may nakaligtaan siyang mahalagang hakbang. Habang lalo siyang nag-iisip, napunta ang kanyang isip sa pinakamasamang posibilidad. Baka wala talagang katotohanan ang mga kwento tungkol sa pagtanggap ng ordinasyon at baka walang taong nagiging immortal sa paraang iyon. Sa pag-aakalang nabigo ang buong ritual,
Bigla niyang naalala ang lahat ng perang ginastos niya para makuha ang dugo ng mga hayop at iba pang materyales na kailangan sa formation. Agad siyang nanlumo dahil kung walang naging resulta ang ritual, ibig sabihin ay nasayang lamang ang lahat ng kanyang ipon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nakaramdam si Li Yuan ng matinding sakit sa kanyang ulo, para bang may kakaibang puwersang bumubukas sa kanyang kamalayan. Dahil dito, bigla na lamang siyang napunta sa misteryosong enerhiya patungo sa isang kakaibang dimensyon. Sa gitna ng kawalan, nakita niya ang isang napakalaking seal script, isang sinaunang banal na sulat na tila naglalaman ng lihim ng langit at lupa. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang magsimulang gumalaw ang maitim na enerhiya at kumapit sa kanyang katawan. Napasigaw siya habang patuloy na nahuhulog sa kadiliman. Pagkatapos nito, isang pulang selyo ang bumalat sa kanya at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan, at doon bigla na lamang nabali ang kanyang katawan. Nang umupa ang lahat, nawalan ng malay si Li Yuan, sa kanyang leeg ay lumitaw ang kakaibang itim na marka, at tuluyan na ding nabali ang leeg ng ating bida. Dahil sa matinding pagkahimatay ni Li Yuan, bigla na lamang lumitaw ang isang misteryosong system sa kanyang isipan, habang isinasagawa nito ang proseso ng pagbibigay ng unang biyaya o kapangyarihan, nawalan siya ng malay at bumagsak sa bakuran. Nabigla ang kanyang kuya nang makita siyang nakahandusay sa lupa, dahil sa pagmamadali, natabig pa nito ang pagkain na dala niya. Agad siyang lumapit at pilit ginising ang ating bida habang sumisigaw sa pag-aalala. Narinig naman ng kanyang asawa ang sigawan at dali-daling lumapit upang tingnan ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkamalay si Li Yuan. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang kanyang kuya at hipag na parehong nag-aalala sa kanyang kalagayan. Mahina niyang tinawag ang mga ito at sinabing maayos lamang siya. Nang makitang ligtas si Li Yuan, nakahinga ng maluwag ang kanyang kuya at sinabing mabuti na lamang at wala siyang masamang nangyari dahil labis silang nabahala. Gayunpaman, nais pa ring bumalik ni Li Yuan sa pandayan, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang kuya at pinayuhang manatili muna sa bahay at magpahinga ng ilang araw dahil marahil ay napagod lamang siya ng husto. Habang kausap ang kanyang kuya, bigla na lamang lumitaw ang kanyang system. Nakasaad dito na natanggap na niya ang unang ordinasyon na tinatawag na Soldier Command Talisman, nakilala rin siya ng system bilang isang Stage 1 Soldier Commander at ipinakita na mayroon siyang kakayahang kumontrol ng isang sandata. Labis na nagulat si Li Yuan nang makita ang lahat ng ito, noon niya tuluyang naunawaan na ang misteryosong system na lumitaw sa kanyang isipan ay totoo at hindi lamang bunga ng kanyang pagkahimatay. Naisip niya na ang lumikha ng sistemang ito ay isang napakahusay at pambihirang tao na tila lampas pa sa kaalaman ng kanilang panahon. Napaisip si Li Yuan habang sinusuri ang impormasyong ibinigay ng system, bigla niyang naramdaman na tila napakaraming kaalaman tungkol sa mga sandata at pakikipaglaban ang kusang pumasok sa kanyang isipan, na para bang matagal na niya itong pinag-aralan, kasabay nito ay nakaramdam siya ng matinding pagnanais na humawak ng sandata at magsanay sa paggamit ng mga armas. Maya-maya, naglabas muli ng bagong impormasyon ang system tungkol sa susunod na antas ng Soldier Commander, nakasaad na kailangan niyang maghandog ng 1,000 gin ng hilaw na bakal, 100 tail ng pilak, at 1 tail ng ginto upang makapag-advance sa ikalawang antas. Dahil dito, napailing na lamang si Li Yuan, napagtanto niyang hindi magiging madali ang pagpapalakas ng kanyang ranggo, sapagkat napakalaki ng mga materyales at yaman na kailangan niyang ihanda, sa kanyang isip. Tila maging ang dakilang tagapagtatag ng sistemang ito ay marunong ding humingi ng napakalaking kabayaran mula sa mga tagapagmana nito. Dahil dito, napagdesisyonan niyang maghanap agad ng paraan upang kumita ng pera. Sinabi niya sa kanyang kuya at hipag na bumalik na muna ang mga ito sa kanilang gawain at babalik na lamang siya pagkalipas ng ilang araw. Nag-aalala pa rin ang dalawa sa kanyang kalagayan at tinanong kung talagang maayos na siya. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at sinabing normal lang ang nangyari. Nagdahilan pa siya na nasobrahan lamang siya sa pagsasanay ng isang bagong paraan ng pagsasanay na itinuro sa kanya ni Guardian Chin. Matapos mapanatag ang loob ng kanyang kuya at hipag, umalis siya habang lihim na iniisip na bago siya gumastos ng malaking halaga, kailangan muna niyang subukan kung tunay ngang gumagana ang misteryosong system na iniwan ng ninuno. Pagkaalis sa kanilang tahanan, agad na nagtungo si Li Yuan sa pandayan ng sekta. Pagdating sa bakuran ng pandayan,
Napatingin siya sa mga bakal na martilyo na ginagamit ng mga panday, napaisip siya kung maaari bang gamitin ang mga iyon dahil gawa rin naman ang mga ito sa bakal. Nais niyang malaman kung tatanggapin ng system ang mga iyon at kung paano talaga gumagana ang kapangyarihang iniwan ng kanilang ninuno. Kasabay nito, napansin ni Li Yuan ang isang grupo ng mga disipulo na nakahanay sa bakuran, mukhang magsisimula na naman ang isang sesyon ng pagsasanay. Habang nagtuturo ang instruktor ng teknik na White Ape Cloak Hammer, ipinaliwanag niya na mayroon itong panloob at panlabas na anyo, may tig-3 kombinasyon ang loob at labas, at kapag nagawang pagsamahin ang lahat ng 6 na galaw, saka pa lamang maituturing na bihasa ang isang tao sa teknik. Habang nagsasanay ang mga disipulo, napansin ng instruktor na mali ang tindig ng isang estudyante, bigla niya itong nilapitan at malakas niyang tinapak upang itama ang posture nito. Dahil dito, napasigaw sa sakit ang lalaki sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay sinabi ng instruktor na kung hindi matatag ang pundasyon o tayuan ng isang mandirigma, hindi magiging mabigat at malakas ang kanyang mga hampas, ipinunto niya na ang wastong footwork at balanse ang pundasyon ng lakas sa paggamit ng martilyo. Ipinaliwanag ng instruktor na ang White Ape Cloak Hammer ang pangunahing martial art ng pandayan at mahigit 200 taon na itong ipinapasa, may 4 itong antas, beginner, proficient, minor mastery, at great mastery. Sinabi rin niya na ang sino mang gustong makapasok sa inner yard ay kailangang maabot man lang ang antas ng beginner bago matapos ang taon. Habang nagsasanay ang mga disipulo, may isang kasamahan si Li Yuan na pinagbuhat ng training hammer at pinanatili ang tamang tindig. Doon napansin ni Li Yuan ang kakaibang martilyo na gamit nila. Nang suriin niya ito gamit ang kakayahan ng Soldier Command Talisman, lumitaw ang impormasyon tungkol sa martilyo, isa pala itong karaniwang training hammer na ginagamit ng mga alagad ng pandayan sa loob ng maraming henerasyon upang sanayin ang White Ape Cloak Hammer, nakasaad din na wala itong espesyal na kinakailangan para magamit. Ngunit ang pinakaimportanteng detalye ay ang nakatagong epekto nito, kapag naabot ng gumagamit ang mastery sa Cloak Hammer technique, kusang maglalaho ang sandata. Habang hawak ni Li Yuan ang training hammer, lalo niyang naramdaman ang epekto ng kakayahan ng system, hindi pa niya talaga ginagamit ang sandata sa laban, pero pakiramdam niya ay mas naging konektado na siya rito. Naalala niya ang babala ng system na mawawala ang sandata kapag naabot niya ang mastery, kaya pinigilan niyang gamitin ng todo ang kapangyarihan nito dahil maraming tao ang nanunood. Samantala, ipinakita ng instruktor ang tunay na prinsipyo ng White Ape Cloak Hammer. Ayon sa kanya, ang lakas ay nagsisimula sa mga paa na nakatapak ng matatag sa lupa. Mula roon, dumadaloy ang puwersa sa mga binti, balakang, baywang, balikat, at mga braso. Sa huli, ang galaw at lakas ay hinuhubog ng mga pulsuhan at mga daliri upang makapaglabas ng pinakamalakas na hampas. Habang pinagmamasdan ito ni Li Yuan, may bigla siyang napansing mahalagang bagay. Napagtanto niya na ang prinsipyo ng White Ape Cloak Hammer ay halos katulad ng boxing sa dati niyang buhay. Pareho silang gumagamit ng puwersang nagmumula sa buong katawan, hindi lamang sa mga braso. Pagkatapos ng demonstrasyon, sinabi ni Brother Chin na kahit mukhang simple ang pagsasanay sa tamang tindig o stance, napakahirap nitong maabot ang tunay na antas, gayunpaman, sapat na ang mga natutunan nila sa araw na iyon upang malaki ang maitulong sa kanilang pag-unlad. Ipinaliwanag niya na may ilang estudyante na may disenteng pundasyon para sa martial arts, ngunit dahil mahina pa ang kanilang kabuuang base at karanasan, posible pa ring mabigo sila sa pagsasanay ng White Ape Cloak Hammer. Nagtanong si Head Cookson kung sino-sino ang mga estudyanteng may magandang pundasyon. Walang gaanong emosyon na sumagot si Brother Chin na ang tinutukoy niya ay iyong ilang mahihirap na bata sa grupo. Matapos sabihin iyon, tumalikod na siya at umalis. Magalang naman na nagpaalam si Head Cookson kay Brother Chin bago humarap sa mga estudyante. Mahigpit niyang inutusan ang lahat na magsanay ng mabuti at huwag magpabaya. Sinabi niya na kapag nahuli niya silang tamad o hindi seryoso sa pag-eensayo, hindi siya magiging mabait sa kanila. Napansin naman ng ating bida na tila may kakaibang tingin sa kanya si Head Cookson, dahilan upang bahagya siyang mabahala. Habang tumatagal ang stance training, lalo siyang nahirapan, mukhang madali lamang ito sa paningin ngunit mabilis nitong inuubos ang lakas at tibay ng kanyang katawan, dahil mahina pa ang kanyang pangangatawan at pundasyon, halos hindi na niya kayanin ang pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali,
unti-unti nang ibigay ang maraming disipulo, isa-isang napapagod at bumabagsak ang mga ito. Sa gitna ng bakuran, si Li Yuan lamang ang nananatiling matatag at patuloy na nakakatagal sa pagsasanay. Nakita ng isang disipulo na parang sisuko na rin ang bida kaya natuwa ito, iniisip niyang siya pa rin ang pinakamagaling at namumuna sa gitnang bakuran. Kinagabihan, lihim na bumalik ang ating bida sa imbakan ng mga martilyo, naisip niya na napakaraming training hammer doon kaya malamang ay walang makakapansin kung may mawala man kahit isa. Naniniwala rin siyang ang kulay abong mensahe ng sistema ay tumutukoy sa mga ordinaryong armas na walang ranggo. Sinuri niya ang lahat ng training hammer at nalaman niyang may 43 piraso sa kabuuan, bagamat lahat ng ito ay hindi niraranggo bilang espesyal na armas, may pagkakaiba pa rin sa kalidad ng bawat isa. Karamihan sa mga training hammer ay nagbibigay lamang ng isang beginner level na kasanayan kapag ginamit, ngunit may humigit kumulang 12 na umaabot sa proficient level, kaya mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa iba. Habang maingat na sinusuri ang mga martilyo, napansin niya ang isang piraso na tila mas madilim ang kulay kaysa sa iba, dahil sa obserbasyong iyon, napag-isipan niyang maaaring ito ang pinakamahusay sa lahat ng proficient level na martilyo. Maya-maya, ginamit na ni Li Yuan ang napili niyang training hammer. Pagkasambit niya ng kanyang kakayahan na nakuha niya sa system, agad na naglaho ang malaking martilyo at naging gintong liwanag. Kasunod nito, isang malaking gintong simbolo ang lumitaw sa kanyang harapan, nagulat siya at napansin niyang isa pala itong espesyal na storage ng mga martilyo. Gayunman, maliit lamang ang espasyong mayroon ito kaya iilan lang ang maaaring ilagay sa loob. Pagkatapos, isang sinag ng gintong liwanag ang kumonekta mula sa kanyang daliri papunta sa simbolo, unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga asul na anyo ng iba't ibang martilyo sa paligid nito, na tila ipinapakita kung aling mga martilyo ang maaaring iimbak. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, muling nakaranas ng matinding sakit ng ulo si Li Yuan. Matapos niyang makumpleto ang quest, ipinakita ng system ang mga kasanayan at tamang galaw ng teknik, paulit-ulit itong ipinakita sa kanyang isipan kaya mabilis niyang naunawaan ang bawat detalye at kung paano ito isasagawa ng tama. Napagtanto niya na ang simpleng tindig ay may napakaraming nakatagong detalye, kailangan niyang sabay na kontrolin ang ibabang bahagi ng katawan, 2 braso, mata, at tenga upang lubos na mailabas ang tunay na lakas ng teknik. Kinaumagahan, nagising si Neo Gui na mas masakit pa ang likod at baywang dahil sa matinding pagsasanay noong nakaraang gabi. Paglabas niya, nagulat siya nang makita si Li Yuan, nagtaka siya kung kailan pa ito nagising at napaisip kung palihim ba itong lumalabas tuwing gabi para magsanay, ngunit ngumiti lamang si Li Yuan at sinabing kagagaling lang niya.